Habang nakatayo ako sa ilalim ng mga ito at tumitingin pataas, isang matinding ambisyon ang biglang umusbong sa aking dibdib. Habang dahan-dahan akong naglalakad sa malalaking gusali, pinagmamasdan ang mga layout at disenyo, unti-unti akong bumuo ng mga plano para sa hinaharap sa aking isipan, dahan-dahan kong binuo ang pangkalahatang istruktura para sa Twin Towers. Ang unang apat na palapag ay magiging isang malaking luxury shopping center na puno ng mga mamahaling tatak at malalaking supermarket. Ang ikalima hanggang ikapitong palapag naman ay maglalaman ng mga restaurant, gym, mga pasilidad sa libangan, at mga lugar para sa pagpapahinga. Lahat ng nasa itaas ng ikawalong palapag ay magiging mga opisina para sa aking tatayuing imperyo ng negosyo, mga dormitoryo ng empleyado, at mga lugar para sa pagtanggap ng mga bisita sa negosyo. Para naman sa sarili kong opisina, binalak ko itong ilagay malapit sa pinakatuktok na palapag kung saan matatanaw ko ang buong tanawin ng ilog sa ibaba. Ngayong nakatakda na ang pangkalahatang direksyon, ang susunod na problema ay ang paghahanap ng isang mahusay na kumpanya sa disenyo at renobasyon. Nang maisip ko yun, tinawagan ko agad si Chen Yuanshan. President Chen, may alam ka bang mahusay na kumpanya para sa interior design at renobasyon? Gusto kong ganap na baguhin ang aking dalawang gusali. Nang marinig yun, biglang tumawa ng pilit si Chen Yuanshan. Mr. Go, hindi ba't nag-invest ka na sa isa noong araw na yon? Natigilan ako ng isang segundo bago ko tuluyang naalala, noon kasi, napakarami kong nilagdaang kontrata kaya halos kalahati lang ang naalala ko pagkatapos, sa paalala niya, malabo kong naisip na ang isa sa mga pangunahing shareholder na pinaglaanan ko ng pera ay mula pala sa isang kumpanya ng disenyo. Mabilis kong tiningnan ang aking mga kontak at sa wakas ay nahanap ko ang numero at tumawag kung tama ang alaala ko, nag-invest ako sa kumpanya ninyo, di ba? Ang kabilang linya ay agad na naging lubhang masigla, syempre naman, Chairman Go, kayo po kasalukuyan ang pinakamalaking shareholder ng aming kumpanya na may 35% na pagmamay-ari. Tumango ako ng bahagya, mabuti, bumili ako ng dalawang skyscraper kay Chairman Lo kamakailan at gusto kong ganap na muling i-disenyo at i-renovate ang mga ito. Agad na sumagot ng may pananabik ang kabilang linya, Chairman Go, walang problema, dahil sariling kumpanya naman natin ang hahawak ng proyekto mo, maaari kang lubos na mag-fanzine, magpahinga ng maluwag, sabihin mo lang sa amin ang mga ideya mo at kami na ang bahala sa lahat. Kalmado kong sinabi, una, iayos mo ang iyong pinakamahusay na koponan upang suriin ang mga gusali. Pagkatapos yun, ipapaliwanag ko ang aking pangkalahatang konsepto at mga kinakailangan. Chairman Go, huwag kayong mag-alala, ako mismo ang mag-aayos ng mga pinakamahusay na designer at engineer sa kumpanya para sa iyong proyekto. Mabuti, salamat sa inyong pagsisikap, matapos maayos ang issue sa renobasyon, sa wakas ay nakapagpahinga na ako ng kaunti, matagal na akong abala ng walang tigil kaya kahit ako ay nakaramdam ng pagod sa pag-iisip, kaya direkta kong tinawagan si Ling Xian at isinama siya para mag-barbecue. Sa sandaling sumagot siya, agad siyang nagmura, lintik naman, nagtatrabaho pa ang tatay mo ngayon. Tumawa ako at sumagot, huwag ka nang magpanggap, umalis ka na sa trabaho at pumunta ka na ng diretso sa lumang tambayan ng barbecue, hihintayin kita roon. Nang magmaneho ako papunta roon, lampas alas 5 na ng hapon, nang sa wakas ay makarating ako sa tindahan ng barbecue, malapit na itong mag-alas 7, pagkaraan ng mga 10 minuto, dahan-daang sumakay si Liang Ziyan sa kanyang maliit na electric scooter. Sa sandaling umupo siya, casual niya akong hinagisan ng sigarilyo, hindi masama, talagang nag-iba ka na ng yumaman ka, kahit ang pag-aayos ng barbecue ngayon ay parang marangya na. Ngumiti ako at sumagot, hindi naman talaga mayaman ng tamang salita, may kaunting pera lang ako ngayon, pagkatapos, nagpatuloy ako ng casual, nabayaran mo na ang mga utang mo, di ba? Pero marami pa ring lugar sa buhay kung saan mabilis mawala ang pera, kung mag-iipon ka ng maayos, bibili ng bahay at kotse ng dahan-dahan, unti-unting bubuti ang buhay mo. Mamantong hininga si Liang Ziyan nang walang magawa, kung may pera ako, tiyak na bibili din ako ng bahay at kotse, pero kung hindi sapat ang pera mo, mag-ipon ka ng maayos at huminto sa magastos na pamumuhay, mahirap kumita ng pera sa ngayon. Casual kong ikinasway ang aking kamay, huminahon ka, marami akong naibentang Bitcoin, nakabili na ako ng maraming bahay at kotse at may natitira pa akong ipon. Nang marinig yun, muntik na siyang mabulunan, anak ng gaano karaming Bitcoin ba ang binili mo noon? Pagkatapos ay tumawa ako, hula ko ay bumantong hininga siya dahil sa emosyon. Seryoso, ang buhay mo ay ganap na nagbago sa isang gabi, bahay, kotse, pera, ngayon, asawa na lang ang kailangan mo at magiging perpekto na ang buhay mo. Nang marinig yun, agad akong umismed, kasal, bahala na ang kasal na yan. Mukhang nalito si Ling Xian, anong problema? Seryoso ka bang walang balak magpakasal? Casual akong uminom ng beer at sumagot ng tapat, malaki ang pagkakataon na hindi na ako magpapakasal sa buhay na ito. Anong nangyari? May toxic ba na babae na nanakit sa'yo? Umiling ako, hindi, sa tingin ko lang ay masyadong mahirap ang pagpapakasal sa ngayon, tingnan mo na lang ang lipunan, pagkatapos, nagpatuloy ako ng kalmado, bukod dito, bakit ko kailangan ng kasal, may pera na ako ngayon, kung gusto ko nang makakasama, maaari na lang akong maghanap ng ilang kasintahan o magpanatili ng isang pangmatagalang kapareha, ang walang kasal ay nangangahulugang walang komplikadong responsibilidad, walang katapusang stress, hindi ba mas simple yon? Biglang humagalpak ng tawa si Liang Ziyan, gago, kapag ang halaga ng kasal ay mas mataas kaysa sa pagkakaroon ng girlfriend, at ang emosyonal na balik ay mas mababa pa, sino pa ba ang may gustong magpakasal? Pagkatapos, bigla niya akong tiningnan ng may pagdududa, teka, huwag mong sabihing nagsimula ka na. Casual akong tumango, oo, may isang lintik, mabilis kang kumilos. Ang relasyon naming dalawa ay sapat na malapit para halos walang lihim sa pagitan namin, maliban na lang sa mismong system. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong, oh, anong plano mong gawin ngayon? Nagbitiw ka na sa trabaho mo, di ba? Oo, tapos ano? Seryoso ka bang hindi mo na planong magtrabaho muli? Natawa ako ng bahagya, kung magtatrabaho ako o hindi ay hindi na mahalaga, kahit na gumastos ako ng walang pakundangan sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi ko pa rin mauubos ang lahat ng aking pera.